Alright. Good morning po. Magandang umaga. At bago tayo magsimula ay mag-shout out muna tayo. Alright. Ayan, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Alright. Alright, mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. At kay Audrey Nicole. Ayan, mega love shout out po. Kay Nani Sanchez Vlog. Ayan, mega love shout out. Kay Biyahing Brankel Sam. Ayan, mega love shout out. Kay Ma'am Annalisa. Ayan, mega love shout out po. Alright, kay G Chang Walk. Ayan, mega love shout out. Meron pa. Kay Kagawad Antonihan. Ayan, mega love shout out po. At siyempre kay Mami Mercy Calunod. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, ayan, mega love shout out po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. 2 million in the house. Ayan, mega love shout out po. Alright, sa ating walang sawang mahina ang ating signal. Nagluloko. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Mega love shout out po. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shout out po. Magandang umaga sa ating lahat. Alright. Alright, at siyempre sa ating mga solid na subscriber, alright, maraming salamat po sa walang sawa inyong suporta. At siyempre, doon tayo sa kaganapan ngayon sa Senado. Alam nyo yung prosecution. Parang sa bagay, kanya-kanyang propaganda yan, Ang problema doon ay minsan hindi mo na maintindihan ang kanilang propaganda, kaya pag naligaw ka, madadala ka sa kanilang mga black propaganda. Ayan. Ayan. Tingnan nyo ang tingnan nyo ang mga post nito ni ni Joel Chua, no? Kung saan kung maalala nyo nung si Inday Sara pumunta sa Congress nung kasalukuyang anong tawag nito, yung pinamumunuan na ni Joel Chua sa Congress nung 20th Congress, 19th Congress, na tinanong ni BP Inday Sara na bakit ka magsuri sa akin, di ba? Kaya tingnan mo ngayon ang nito ni Joel Chua, parang ang niya na ay sigurado na siya,
Tingnan mo kung makaano na siya. Sabi niya dito, could you imagine isang presidente ay violente? Ano magiging tingin sa atin ng ating mga kababayan, ng mga tao outside the country? Nung triple nine na quadro, ayan. Magandang umaga po sa iyo. Ayan, mega love shout out nung 9999. Parang ano lang parang divisoria lang Ayan, magandang umaga po. Hindi man nila tiningnan kung ano ba talaga ang nangyari. Ano ang dahilan bakit nakapagbitaw siya ng ganyan, no? Kaya makita mo talaga itong mga congressman na ito. Takot na takot sila. Na talagang hindi sila gusto talaga nilang matanggal itong Vice President Sara Duterte kasi nga pag nagkataon at ito ang nanalo sa 2028, nako, talagang maniwala kayo, maraming mga magtatakbuhan, maraming magkakasakit sa dami ng habulin diyan sa flood control na yan, no? Alam niyo kung bakit? Hindi naman natin maitatanggi yan, Hindi niyo kayang itanggi na sa inyong mga lugar na yung mga congressman talagang nagpapakawala ng pera. Ngayon, ang sahod ng isang congressman, magkano ang sinasahod ng isang congressman? 130,000. Sa tingin niyo ba pakakawalan niya nila? May mga pamilya ang mga yan, no? May mga pamilya ang mga yan. Pwede bang ubusin nila yung kanilang kayamanan ng dahil sa politika para lang maglingkod sila ng tapat? Diba? May mga may mga sikretong nakapaloob yan. Katulad ng sinasabi sa control. Di naman sinasabi ng lahat na congressman, inubos ng congressman. Katulad nga ng sinasabi ni Diskaya, 20 to 30% ang napupunta sa congressman. Depende sa congressman. Kung medyo nahihiya, medyo maliit, 15 to 20%. Pero pag yung sabi nga, kung makapal ang mukha, 30 hanggang 40% ang napupunta sa congressman. Kung maaari nga daw ay wala nang matira para sa mga kontraktor. Pero ngayon, ang nagsasuffer, yung mga kontraktor. Ngayon, bakit may mga nagkaroon ng flood control? Kanya-kanyang gamitan po yan sila. Kanya-kanyang gamitan. Ginamit yung pangalan ng kontraktor, ginamit ng kontraktor yung congressman. No? Kasi hindi natin maitatanggi yan. Kung kayo, kayo sa politika, magtataka kayo. Bakit ganun sila kagalante pagdating ng eleksyon? Di ba? Ganon sila kagalante mamigay ng pera. Binubusog nila yung mga botante. No? Busog na busog ang botante. Kaya magtataka, maniniwala ba kayo na ang mga congressman hindi namumursinto? Yung pamumursinto, ano pong tawag doon? Di ba? Pangungupit. Ano po ang tawag doon sa pangungupit? Di ba? Pag nanakaw pa rin. Di ba? Magandang umaga po. Kay 999. Ayan, good morning po sa iyo, boss. Di ba? Isang paraan yon na ginagawa na lang yung term na legal para hindi sabihin na magnanakaw. Kumbaga, hindi masakit pakinggan, hindi masakit sa tayo na pakinggan yung sinasabing pagnanakaw.
Di ba? Ang walang ibang makakapagpatunay niyan kung hindi ang mga kontraktor. Kontraktor ang makakapagpatunay niyan. Kaya nangyari ang mga lahat ng ito, ng flood control na ito. Kasi kung iniisip ng mga congressman, kung sila makakasuhan, ng mga kontraktor, kung sila makakasuhan, isasama nila yung congressman. Kaya ang ginagawa nila, kanya-kanyang gamitan. Kaya nangyayari yung mga flood control na yan. Alam niyo, sa totoo lang, may mga project talaga na hindi kayang budgetan sa isang term. Kaya minsan natitigil yan. Kasi kung sobrang laki, siyempre malaki naman ang nasasakupan niyan. Pero hindi ibig sabihin sa bawat isang project walang kita diyan ang congressman. May project yan. Kaya gusto nila mas maraming project, mas malaki ang kita. Mas malaki ang porsyento. Kasi namumorsyento yan sila. Pinakamaliit nilang kickbackan yan, 15 to 20% na kickbackan. No? Kaya, sorry sa mga natin dyan, sa mga kaibigan natin, hindi naman natin talaga may kasi nga, pag may project, may kita. Iyan lang ang tanging paraan para makabawi sila. Kaya kung matatandaan nyo, nung huling termino ni dating Pangulong Duterte, ang tagal maipasa-pasa sa Congress yung budget kasi nga namumblema sila kung paano sila makapasok ng mga project na sobra-sobra doon sa kanilang inaasahan. Kasi nga ang nila, wala silang gagastusin pagdating ng eleksyon, pagdating ng December. Kaya ganon sila kaporsigido kung paano sila makagawa ng pera sa kanila lahat. Kaya kung pumayag lang ang mga congressman, kung talagang gusto nilang transparency, iyan, yung mga nandiyan sa Senado ngayon, yung nag-i-impeach sa Vice President, kung talagang totoo sila sa kanilang mga sarili, bakit hindi nila buksan ang libro ng Congress? Di ba? Yun lang, hinahamon nga sila ni Digong nabuksan ang libro ng mga congressman Bakit hindi? Ito ngayon, binubulgar ni Congressman Libiste. Meron silang executive number 10 na ang nilalaman ay wala nang liquidation. 'Di ba? Gumawa sila ng batas, protection sa kanilang mga sarili-sarili. Kita niyo 'yon? Kaya ano dapat ang gawin natin para matigil na ang kalukuhan na yan sa Congress? Alam niyo, hindi masama yung mangupit Kahit masama yon, hindi masama yon. Basta tinutulong niya para sa tao. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, namorsyento ka. Kung napakarami talaga, humihingi ng mga tulong sa mga congressman. Napakarami. Sobrang dami. Alam niyo, pag pumupunta ako doon sa kaibigan ko, pila-pila ang humihingi ng tulong, medical, financial, medical assistance. Napakarami. Sa mga patay, birthday, ang dami. Ano pa? Basta napakarami. Kita mo doon, pila ang tao. Tinanong ko siya, saan ka ba kumukuha ng budget? Sabi niya, iyan ang problema Iyan ang pinoproblema. Kasi bagito itong congressman. Iyan nga ang problema ko, sabi niya. Nahihirapan kami, katulad ngayon. Anong buwan na?
ah, June. June kami wala pang binibigay sa kanilang budget. Ang masaklap pa, yung mga hindi pumirma sa impeachment, walang natanggap na budget. Ang tanging matatanggap mo lang yung MOOE. Tinatawag yon para sa office expenses sa mga opisina. Pasweldo sa tao, Xerox, sa mga lahat ng gamit sa opisina. Binulgar nga ni Leandro Libeste na bukod sa 10 million, mayroon pang 20. Di ba? Kaya napakaraming pera sa Congress. Maging sunod-sunuran ka lang kung anong gusto ng presidente, doon ka. Kumbaga, himod with packs. Di ba? Himod with pack. Para maging maging happy. Marami kang budget. Pero pag kumontra ka, kalaban ka nila. Wala kang budget. No? Kaya itong mga na ito, grabe ang mga ng mga ito sa Senado. Akala mo ang lilinis. Akala mo ang lilinis. Kita mo kahapon. Maniwala ba kayo na Maniwala ba kayo na yung kanilang pag-imbestiga nauna pa kaysa sa doon sa pagsalita ng Vice Presidente? Di ba? Maniwala ba kayo doon? Nauna pa yung papel kaysa imbestiga. Tapos typo lang daw yun. Typographical error. Nakakatuwa naman. Pero inaano naman yan. Pag sinabing honest mistake, sa makatuwid, yung dalawang dokumento sabay nilang tinay. Kasi imposibleng ikaw investigador ka, hindi mo alam yung pizza. Maaari kang magkamali sa isa, pero sa pangalawa, mali ka pa rin. Ay, hindi na hindi na typo yun. Katangahan na yun. Di ba? Bawal ang tanga sa investigador. Kaya nakakalungkot na yung mga kanilang mga alibay. Yung kanilang mga alibay na talagang makikita na ang tanging layunin talaga nasiraan lang ang reputasyon ng isang vice presidente. No? Halatang halata mo talaga na iyon talaga ang kung makikita nyo ang kanilang prosecution, talagang iyon ang pinagdidiinan. Kaya nga nalusutan sila ni Risa Hontiveros na hindi naman sa kanya ang tanong niya kung paano, kasi ang tanong niya, paano mo may describe yung pagbabanta ng isang vice presidente? Nalusutan sila doon. Kaya kinontra naman ni pero kinontra naman ni huli na ni Senator Pia Cayetano. Huli na nakapagsalita na. Pero tingnan mo, pag ang defense na gawin kung anong nila, grabe ang ng prosecution. Di ba? Grabe ang sigaw ng out of order. Kasi nga, ayaw nilang gawin yung ginagawa nila. Kasi ang dyan talaga,
sabi natin na ano, sabi natin na transparency, siguro 30%. Pero ang 50% niyan, political ano, political maneuver. Yung 20% nandoon na yun sa decision. Mas matindi yun kasi political na yun. Mga politiko na yun eh. Hindi naman talaga tunay na mga jury, hindi naman talaga tunay na mga huwis yun. Kasi doon, hindi na doon titingnan kung maaaring titingnan doon kung sino ang may mga titingin doon. Yung mga neutral, may mga titingin yan doon na titingnan yung base ng ebidensya. Pero maniwala kayo, nakaramihan dyan ay politika na. Sabi ko sa inyo, unang-una dyan si Risa Hontiveros. Wala kang maaasahan dyan na impartial. Pangalawa si Pangilinan. Pangatlo si Bam Aquino. Wala kang makitang impartial dyan. Alam niyo kung bakit? Ang pambato nila sa 2028 si Risa Hontiveros. Makakalaban ng isang VP Duterte. Wala silang pakialam. Kakampi nila ngayon ang Marcos. Kasi nga napakalakas ng isang Sara Duterte. Iyan ang kanilang political maneuver. Tuwan-tuwa naman yung Marcos. Kasi nga, kumakampi sa kanila. Nagiging Pero maniwala ka, ang mga agenda niyan, pansarili nilang interest pagdating ng 2028. Next year lang, maniwala kayo, November, baka humiwalay na yan sa administrasyon, mag-oposisyon na, magsusulo na yan. Magsusulong partido na yan lalo na pag hindi na-impeach ito si VP Sara. Maghihiwalay na yan sa administrasyon, titirahin na rin yan ang Marcos. Titirahin ang Marcos, makikisama na yan. Makikisabay na yan. Kaya anong nasilip nila? Pababain ang threshold habang may pakinabang pa sila dito sa mga dilawan. Kailangan ma-impeach si VP Sara para pagdating man ng maglagay man ng presidente ng kanilang panlaban sa 2028, magandang labanan. Kasi si Risa Hontiveros wala talagang kaamor-amor. Ilan yung niya? 0.2 yung survey. Ang kalaban nila is 39%. Kaya ang layo. Pinagtutulong-tulungan nila kung hindi ma-impeach. Kasi po, pag kayo ang sa pinakamataas na posisyon, 1 year ang preparasyon po niyan. 1 year ang preparasyon. Kung dumikit pa sila hanggang next year, ang next year, September, paila na ng Certificate of Candidacy. Kaya mga November yan, hihiwalay na yan ng grupo ni Risa Hontiveros sa administrasyon. Lalong-lalo na pag hindi ma-impeach si VP Sara. Gagawa na yan sila ng ibang paraan kung paano umangat yung kanilang strategy pagdating sa politika. Ngayon, kampi-kampi lang yan. Nakikisakay pa ang mga yan. Kasi nga, gusto nilang makuha itong si VP Sara para matanggal sa kanilang daraanan pagpapunta ng 2028. Kasi nga, napakalaking tinik ito sa kanila. Kasi kahit anong gawin nila survey, hindi bumababa man. 2%, 3%. Kaya tinik talaga sa kanilang lalamunan ang isang VP Inday Sara. Hindi nila pinag-iisipan kahit matanggal nila, kung kahit sinong i-endorse nito, pwedeng maging presidente. Diba? Kaya hindi matanggap. Mahirap nahihirapan sila kung paano nilang
manipula. Kaya ang tanging paraan nila, pag hindi nila makuha ang conviction, masira sa tao. Kaya anong ginagawa nila? Lahat ng paraan ng paninira ginagawa na nila. Double purpose sila eh. Kasi sa estado ng ngayon, kung titingnan mo, sa estado ng ilan ang administrasyon, 13 lang sila. Ibig sabihin, 11 ang 11 ang oposisyon na kakampi ng vice presidente. 16 ang kailangan nila, di kulang pa ng 3. Kung makuha nila ang 2, solid yung siyam ngayon kay Duterte. Mukhang napakalabo. Napakalabo kasi politika yan. Pagdating ng desisyon, mananaig talaga dyan ang mananaig talaga dyan ang partido. Ang kasi, ang politika dito sa atin, dapat dalawang partido para hindi nahihirapan. Napakaraming partido. Kung sino ang may gusto, kung sino ang may kakayanan, magtatayo ng sariling party. Pagdating pa sa Kongreso, parang mga tuko na kung saan ang kung nasaan ang kwarta, nandoon lahat. Sino ang may hawak ng bit, di ba, presidente? Nandoon sila lahat. Kasi nandoon ang pakinabang, doon sila kikita, doon sila makakabawi. Doon sila makakakuha ng pampuhunan sa kanilang pampulitikang gawain. No? Ang malaki pang kinahaharap ngayon ni Presidente Marcos, itong pagdeklara ng Amerika na lahat ng kaalyado huwag nang makipagtulungan sa International Criminal Court, sa ICC. Di ba? Nananawagan na ang Amerika na lahat ng kanilang kaalyado huwag nang makipagtulungan sa ICC. Anong gagawin ngayon ng Presidente Marcos? Gusto nilang ipadala sa dahig si Bato de la Rosa at saka si Bongo. Kung saan mayroon ngang warrant ito si Bato de la Rosa ng ICC. Kasi nga ang gusto nila dalhin sa ICC ito si Bato de la Rosa. Yan ngayon ang malaki pang kinakaharap ni Marcos. Paano ngayon pag bumitaw lahat itong kaalyado ng Amerika sa ICC, di mawawala ng pinanser yung ICC. Mabubuwag ang ICC kasi wala nang pampasahod. Anong mangyayari sa Duterte? Siyempre pakakawalan, wala nang ipapasahod Makakauwi ng Pilipinas, walang kaso. Kaya ito ngayon ang problema. Isa pa sa problema. Si Marcos, si President Marcos ay kaalyado ng Amerika. Susundin niya ba yung utos ni Trump? Or babaliwalain niya? Hindi pwedeng baliwalain yan. Alam niyo kung bakit? Nakasanda lang siya ngayon sa Amerika. Sa kaliwat kanan na pagrarally. Kung nakialam ang Amerika, baka tapos na ngayon ang tapos na ngayon ang karir ni President Marcos. Kasi once na nakialam ang Amerika, tapos, kaalyado niya yon. Hindi niya ngayon susundin. Siyempre susundin niya yon. Kasi delikado ang pisto niya. Yun lang ang inaasahan niyang kapit niya. Hindi naman siya makapunta sa China. Di ba? Kaya, paano nila gagawin ngayon yan?
nananawagan ng Amerika. Solid na kaalyado. Ang Japan, pinakamalaking pinanser. Pag bumitiw sila sa ICC, pilay ang ICC. Kasi ang Japan, isa sa pinakamalakas na pinanser ng ICC. Oh. Kaya problemado ngayon si President BBM. Kung paano niya gagawin, iyon lang ang tanging paraan nila eh. Walang may kaso dito sa Pilipinas kasi walang gustong walang makuha na testigo. Oh, kasi kung may kaso yan, dapat noon pa. Hindi na nadala sa ICC. Hindi sila nagkakaso dito kasi ang target talaga nila, dadalhin sila De La Rosa sa ICC. Ilalayo dito sa Pilipinas. Kaya hindi nagsasampa ng kaso. Kaya ang tanging paraan, gagawa na naman sila ngayon. Tatrabahuhin na naman nila. Kakasuhan nila ngayon dito si Bato de la Rosa para hindi makalutang. Laki ng kinakaharap ngayon. Mahigpit na nananawagan ang Amerika na lahat ng kaalyado huwag nang magbigay ng suporta sa ICC. Ano bang ginagawa ni President Marcos ngayon? Diba? Kaya mahihirapan talaga si BBM na sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan. Tingnan natin kung sinong unang kukontra sa utos ng Amerika. Kung si President BBM ba? Diba? Kasi kaalyado siya ng Amerika. Number 1 siyang kaalyado ng Amerika. Kukontrahin niya ba? Or susundin? Yan ang abangan natin. Pero ang inaano natin, yan ang pinakamalaking suliranin ngayon ni President Marcos. Yan ang kanyang dapat pag-isipan ng maigi kung susundin niya ba or kukontrahin. Kasi nga nagbabala na ang Amerika na once na hindi sumunod ang kanyang mga kaalyado, baka magbibigay sila ng mga kaukulang parusa. Paano na ngayon? Alam niyo may bumitaw dyan na isa? Lahat yan magsusunuran na yan. Sa bagay, hindi naman talaga kaalyado ng hindi naman na talaga kaalyado ang Pilipinas ng ICC. Nakikipagtulungan na lang. Ang problema, may utos ng Amerika na wag nang makipagtulungan sa ICC. Kasi nga, inuusig yung kanyang mga kumbaga, yung mga kaalyado ng US, inuusig ng ICC. Katulad ng Israel. Diba? Kaya iyan ang mga susunod na abangan natin kung paano ngayon masolusyonan ni President Marcos kung ano ang kanyang gagawin. Hindi siya makapagsalita kasi pag magsalita siya na susundin niya na ano man ang gagawin ng Amerika, baka lumutang. Pag sinabi niyang susundin niya na ang Amerika, baka lumutang na ito si Bato de la Rosa. Di problema lalo na naman pagdating sa Senate. Di ba? Problemado na naman sila. Baka makuha na naman yung majority. Yan ang malaking katanungan.
malaking katanungan ng ano na dapat harapin ng administrasyon na ito. Diba? Kasi isipin mo sa negative 27 siya ang trust rating niya ngayon. Negative, hindi positive negative 27 ang kanyang trust rating. Tapos hindi niya susundin ang Amerika. Di ba? Baka pag sinabi niyang baka pag sinabi niyang nirerespeto ko ang ng aking kaalyado, pero hindi po pwedeng pabayaan ang pakikipagtulungan sa ICC. Baka sabihin ni Trump negative 27 ka na, bumaba ka na dyan, ayaw na sa'yo ng tao. Diba? Tapos ang karir niya. Kaya napakahirap ng kalagayan ngayon Napakahirap ng kalagayan ngayon. Tama yung sinasabi ni Auntie Claire na hindi na natutulog ang presidente. Siyempre, kaiisip siguro, di ba? Kung paano niya masolusyonan ang mga bagay-bagay na ito. Kasi nga, pag nagkataon, pinapa-impeach nila ang isang Sara Duterte, tapos makalaya naman sa dahig si President Duterte, hindi man ngayon, hindi man sunod na buwan, baka December o January makalaya. Tapos kahit ma-impeach si VP Sara, kahit sinong itaas ng kamay ng mag-ama sa pagka-presidente pagdating ng 2028. Maliban na lang kung magtagumpay sila sa pinapaikot na naman nilang People's Initiative. Namimigay ng ayuda para pumirma. Ang problema, binibigyan ng 3,000, 10,000 pala ang nakabudget doon sa bawat isa. Diba? Kaya kawawa ngayon ang maraming babaguhin. You just thought that. Bakit hindi na bibili. Masarap cellphone, boss. Bumibili. Nelo Aguila 4293. Ayan, mega love shoutout po. Magandang umaga po. Maingay yung sa amin mga dumadaan. Akala mo lang yon. Ganun talaga. Talagang yun ang aking analysis. Wala tayong doon. Kung mali ang tingin mo, di ikaw yun di ba? Basta ako, sinasabi ko sa inyo, malaki ang problema. So sundin niya ba si Trump? O kukontrahin niya? Ganun lang kasimple. Pag kinontra niya, dahil negative 27 na siya, baka kontrahin din siya ng US, tapos ang karir niya. Diba? Tapos ang karera niya. Kaya, sabi ko na sa inyo, ang hirap ng kalagayan ng presidente ngayon. Sunod-sunod ang problema. Pagdating naman sa mga kalaban niya sa politika, lumiliwanag na paunti-unti. Isang indikasyon yon. Na talagang hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Hindi man madali, pero mayroon. Diba? Ganun talaga, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi yan maitatanggi, kahit na sino yan.
Sino man ang nagsasabi ng katotohanan, iyan ang mananaig. Pag kinontra niya si Trump, na kaibigan niya, tandaan niya ang kanyang trust rating ay negative 27. Diba? Negative 27 siya. Anong mga sinasabi ng political analyst? May kalalagyan siya. Ma-impeach man nila ang isang Sara Duterte. Makikita nyo, sino man ang kanyang suportahan, mananalo. Kasi habang nagagalit ang tao, lalong nawawala ang suporta sa kanya. Ay kabaliktaran. Opo, Christian. Christian? Ganun. Ayan, Elpidio Urbano. Ayan, U5, ano yan? U5T? U5T. Ayan, mega love shout out kay Elpidio Urbano. Ayan, magandang umaga po sa iyo. Ayan, yan nga ang sinasabi ko, mga boss, ano. Yung pagdating diyan sa desisyonan, kahit anong haba ng ano yan, kanong haba ng
prosecution, ang haba ng defense, sa bandang huli, political pa rin ang mga iiral yan. Kung saan, partido sa partido. Kung saan siya nakapartido. O, ngayon, ang mga dilawan, kampi pa yan doon. Hindi pa yan magdi-declare. Kasi baka sila isa-isahin din bilang kalaban. No? Akala nyo, administrasyon, iyon na yun habang nakaupo. Maniwala kayo. Pagdating ng eleksyon, magbabaliktaran yan. Lalong-lalo na yung mga patapos na lalong-lalo na yung patapos na yung mga termino, yung mga re-electiones. Maniwala kayo. Iiwanan ang administrasyon yan. Alam niyo kung bakit? Sino sasama sa negative 27? Di ba? Ikaw ba mag-ambisyon kang mag-re-electiones? Matalo? Di siyempre ang hangad mo manalo. O bakit ka sasama sa palubog? Kaya malamang dyan yung iba mag-i-independent. Yung iba niyan kakalabanin. Kasi ang tinitingnan nila dyan, yung galaw ng tao. Kung ikaw ang pangarap mo, manatili dyan sa posisyon, at ikaw ay re-electionist, anong gagawin mo? Sa tingin mo, sasakay ka sa palubog? Di tapos ang karir mo. Diba? Sino bang namamayagpag ngayon? Kahit sa ansorbe, walang lumalamang kay BP Inday Sara. Ngayon, una niyong binas si Kiss Escudero. Kahit ako, isun. May sarili siyang strategy. Re-election siya eh. Kailangan niyang gumawa. Kailangan niyang survive. Pag hindi siya kumampi sa administrasyon, kulong siya. Kaya siya naintindihan ko kahit binas ko siya. Naintindihan ko siya. Iyon ang political maneuver niya. Iyon ang political strategy. Kailangan niyang makasurvive na hindi siya makulong. Kasi pag nakulong siya, wala na siyang magawa. Kita mo ngayon. Unti-unting nalilimot yung galit sa kanya. Kasi nga, lahat ng niya pumapabor. Anong una niyang ginawa? Kailangan hindi mabago sa 2/3. Kung saan 16 vote para ma-impeach ang isang Sara Duterte. Doon kaagad, palakpakan kaagad yung mga maka-Duterte. Anong una niyang nakuha niya kaagad ni Escudero. Nakuha niya kaagad yung ng mga Duterte. Lalo na pag pag na akwit. Lalong papurihan ito si Escudero. Diba? Ng mga maka-Duterte. Papalakpakan yun. Kasi nga, hindi siya nagpagamit. Salamat naman at hindi siya nakinig. Makakabawi pa siya. Sino pa yung isa? Si JB Ejercito. Kung maalala nyo, si JB Ejercito, isa din siya sa bumuto pagdating doon sa lagay sa baol nung unang impeachment ni VP Sara Duterte. Si Subir, kasama din siya sa pagbaol. Anong gagawin yan? 3 yan silang binabas. Kung saan nagkaroon pa nga ng drama series, napaiyak-iyak pa si Subire.
May mga paiyak-iyak pang ginawa sa presscon. Di ba? Ano ang gagawin nila? Puro mga re-electionist yan. Ang gagawin nila, iaangat nila ang isang VP Sara. Pero pagdating sa neutral sila, administrasyon pa rin. Sasabihin nila, hindi napatunayan ng prosecution. Pero sa kaloob-looban nun, talagang dahil sa kanilang pangangailangan, pansarili nilang interest ang kanilang pinoprotektahan. Di ba? Ibig sabihin, gagamitin lang nila ang bayan. Dahil ito ang nakikita namin, walang pananagutan ang isang Vice President Sara Duterte. Hindi ko sinasabing iyon na yung ano nila, hindi ko sinasabing iyon na yung kanilang desisyon. Pero maaaring ganon. Kasi nga, sila mga re-electionist. Paano sila mag-administrasyon kung ganon ang trust rating mo, negative 27? Pataas ng pataas yan hanggat nakita nilang naaapi ang isang vice president. Lalong sasadsad yan. Baka mag-negative 50 pa yan. Ganon ang ano niya. Anong katwiran nung negative 15, ang katwiran ni Auntie Claire ay baka hindi pa natanggap yung mga nabigyan. Ngayon, nag-27, wala na siyang magawa. Anong sagot niya? Hindi po natutulog ang Pangulo. Lahat ginagawa niya para lang mapaglingkuran ang Pilipino. Wow! Di ba? Hindi din wala siyang basta siya maglilingkod sa tao. Yan ang ng bagong Pilipinas. Nakakatuwa naman. Alam mo minsan, ang tagapagsalita, wala naman tayong magawa diyan kasi talagang kahit kasinungalingan, paninindigan niya yan. Siyempre, alangan naman kukontrahin niya yung amo niya. Di ba? Pag kinontra niya, ditanggal siya. Katulad nung unang spokesperson. Anong nangyari? Sino ba 'yon? Si Garapil ba 'yon? Hindi. Yung PCO nila na kung ano-anong pinaglalagay doon sa post ng kanilang website. Di ba? Kaya abang-abangan natin kung ano ang mga susunod na panahon. Unti-unti nang lumiliwanag, nakakakita na ng bagong umaga, lalong-lalo na yung mga may hinaharap na kaso doon sa ICC. No? Tingnan natin anong gagawin. Anong wais na desisyon ni President Marcos. Di ba? Sa panawagan ng kanyang kaalyado na wag nang makipagtulungan sa ICC. Yan, napakaliwanag yun. Panawagan niya. Once na nakipagtulungan, baka bumitaw sila. Pag bumitaw, anong mangyari? Wala nang puwersang maaasahan. Kasi ganda-ganda ng panawagan. Sa lahat ng kanilang mga kapatid na kaalyado, panawagan nila na wag nang makipagtulungan. Pag sumunod ang Japan, isa sa pinakamalaking financer ng ICC, yung iba naman, magsusunuran na yan. Diba? Kaya, abang-abangan natin ano ang mga gagawin. At ang unang-unang maging problema nila dyan,
Pag sumuko na ang ICC at tibagin na, mawala na ang ICC, lulutang si Bato de la Rosa. Baka pag nagkamali, maagaw na naman yung majority ng Senado. Anong mangyari pag naagaw yung majority ng Senado? Nako po, mabuksan ang flood control. Maraming matutunan sa kahihiyan ng mga congressman. Masyado naman kasing nilakihan. Dapat kahit man lang may ginawa, kahit masira, pwedeng may dahilan. Diba? Ginawa man lang, hindi. Talagang inuubos eh. Kahit poste, hindi man lang nagtayo ng poste. Diba? Wala talaga eh. Ang masakla pa dyan, yung pira ng PhilHealth, kung saan yung mga unprogram, doon pa nilagay. Yun ang napakasakit. Napakasakit. Nako. Ngayon, habol ng habol sa kaso, si Dr. Tony Liacion, siya ngayon ang may kaso. Kaya napakahirap ngayon napakahirap ngayon magbulgar kayo. Nako, kayo ang makukulong. Maniwala kayo. Baliktad ngayon ang panahon eh. Kung sino ang nagsasabi ng totoo, iyon ang may kaso. Di ba? Napaka-legit ng hinahabol na yan ni Dr. Tony Liacion. Ayan, lumalabas na lahat sa Supreme Court. Lumabas na lahat doon sa Cabral Files na yung yung pira ng PhilHealth at saka PDIC inilagay doon sa program sa DPWH. DPWH ang nakinabang. Nilagyan yung mga unprogram, nilagyan ng pondo para mautay-utay nila, makuha nila ng buo. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Hindi nila mapatahimik ang isang Congressman Libiste. Hindi kayang Ang problema kasi, kinanti naman kasi ni Iistricto. Kung inano niya yon, kumbaga binibibibi niya yon, ay baka nahilot-hilot pa ng konti. Ngayon, hindi nila matira-tira yung Kasi sa tingin ko, mayroon pang sikreto ito si Leandro Libiste na mas matindi pa dyan. Hindi lang nilalabas. Kaya hindi nila matira-tira yung nanay doon sa Senado eh. Hindi nila matira yung nanay. Sinasabi naman ni Leandro Libiste, wala akong pakialam sa nanay ko kahit nagalit na sa akin yung mga kaibigan niyo sa Congress. Nanay ko yun eh. Wala akong pakialam doon. Usapin nila yun bilang magkaibigan. Basta ako sinasabi ko yung totoo. Ngayon, hindi nila magalaw-galaw yung nanay. Kasi baka pag kinanti yung nanay, magalit itong si Leandro Libiste, lalong ilabas. Isipin nyo yan. Napakabatang kongresista. Pamigyan lahat ang buong Batangas ng tagi 25 kilos na bigas. Talagang nagsasayang siya ng sarili niyang pera. Hindi nagsasayang. Talagang binibigay niya. Kahit wala siya sariling budget. Isipin mo yun, 1 milyon ka ba ng 1 milyon tag 25 kilos sa buong Batangas? Kung gaano kalaking pira yan? Kaya bang gawin niya ng mga malalaking politiko dyan? Yung mga mayayamang politiko, kaya ba nilang gawin yan? Wish ko lang. Sabi ni Zambrano, wish ko lang. Kaya ba nilang pantayan yon kung paano pinamimigay ng sarili niyang pera? Sipin mo yun, nagbenta ng napakalawak na lupain para lang ipamigay. Kaya hindi nila makasukasuhan eh. Dahil legit yung tao, nagpapakatotoo.
Diba? Kaya sa tingin ko, baka ang takbo nito, gobernador ng Batangas eh. Babanggain ito si Vilma Santos kasi ginalit nila eh. Baka ginalit niya. Oh. Biruin mo buong Batangas pinambigyan ng bigas sa sarili niyang pira. Oh, anong plano niya? Eh hindi na siya tatakbo daw sa pagka-kongres. Sabi niya, ayaw ko na diyan. Pangit ang mga congressman. Pati yung congresswoman, mga pangit. Oh, di anong ibig sabihin nun? Hindi na siya tatakbo sa kongres. Ayaw niya na. O, saan siya mamimili? Gobernador or senador? Kung senador, buong Pilipinas na yan namimigay. Ang problema, buong Batangas lang, inikot niya yung buong Batangas, pinambigyan niya ng bigas. O, di ba? Si Colgate. Good morning po kay Colgate. Ayan, mega love shout out. Kaya hindi nila kayang gawin ang hindi nila kayang kanti-kantiin ng isang Loren Legarda sa Senado. Kasi kahit papaano nanay pa rin yan, kahit sabihin na walang pakialam, wala siyang pakialam sa desisyon ng nanay niya. Nanay pa rin niya yan. Hindi sila pwedeng magkamali yan. Baka sa isang saglit may mga sikreto pang inilabas yan si Kung Libiste, nagkandalit-silitsi na sila. Di lalong nadagdagan ang problema. Problema niya na nga, kung paano maipadala sa US, sa ICC, itong si Senator Bato de la Rosa, at si Bongo. Ngayon, nananawagan ang US na sa kanyang kaalyado, huwag nang makipagtulungan. Namumblema na ngayon ng administrasyon. Diba? Problemado na. Kung hindi pa ma-impeach ang siyang VP Sara Duterte, tapos. Magtatalunan na yung mga senador. Yung iba niyan, sigurado mag-i-independent yan eh. Iwas na yan kasi, sus, Maria Josep, sipin mong negative 27. Meron dyan sasapi ang habol pira na lang. Hindi na naghahangad na manalo yan. Magkapira na lang sila. Totoo lang, walang biro. Meron yan mga senador. Wala silang pakialam kung matalo. Ang importante, makakuha sila ng pondo. Sabi nga ni Isko Moreno, wais mo, diba? Bakit ka sugod na sugod kung alam mo naman na wala ka namang laban? Di kontrolin mo na. Di ba? At least matalo ka, hindi ka masaktan. Matalo ka, panalo pa rin. Di ba? Sabi nga ng mga kababayan nating Ilocano, sabi galing doon sa sabong eh. Sabi niya, talo ka, win. Di ba? Talo na, panalo pa. Ganon ang mga niyan. Ganon ang mga estilo ng iba na niyan. Yung wala naman talagang sige lang, fight. Fight lang. Pag nakakuha na ng bahala na kayo dyan. May pondo na ako pa. Easy na siya. Kasi pag tumakbo ka ng senador, automatic, maraming mag-ano sa iyong mga kaibigan mo. Maraming mga nagpipinance. Sa totoo lang. Ngayon, sinilipan nila. Isa pa sa problema nila yan eh. Sinilipan nila si Marcolita doon sa campaign funds. Mas matindi pa pala kay Marcos, kay President Marcos. Dahil 200 million. Diba? Lumabas na naman kay Erwin Tulfo. Nadilibira na nga ng malita, sabi nila, lumabas pa naman na napakalaki rin pala ng campaign funds. Talaga naman. Ang problema, lahat ng nagbigay sa kanilang campaign funds,
sa kanila, nagbigay sa kanilang mga donasyon, abay, bilyon-bilyon pa ang nakuha sa flood control project. Oh. Kaya aywan ko, nagiging, sabi nga nila, selective justice. Hindi naman nila, siyempre, hindi nila naman aaminin yun. Anong selective justice? Walang selective justice. Pinapatupad lang natin ng tama. Oh. Kaya yan, isa pa sa problema nila. Kaya lalong sumasadsad yung rating ng presidente. Tapos, yung tagapagsalita pa, pag tinanong ng media, kasalanan ng Duterte, lahat ng itatanong na medyo tagilid, ibabalik sa Duterte. Minsan tatanungin siya, ibabalik din yung tanong. Isa pa yung sa nagdagdag ng problema sa presidente. Di ba? Ay, nako. Nakaisang oras na tayo ditong kaya yaw-yaw. Di ba? Kaya, ayun, abangan nyo pa ang mga susunod na kabanata dito sa ating episode. No? Bago tayo magtapos, mega love shout out po kay Mami Mercy Calonod. Ayan, ingat po kayo lagi. Kay Colgate 06B. Ayan, mega love shout out kay Nilo Aguila. Ayan, mega love shout out. At saka kay Bulan Entertainment Production. Ayan, mega love shout out po. Sino pa ba isa? Ayan, good morning po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga dumaan, sa mga hindi nag-comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nakinig lang, maraming salamat po. At sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Alright? Ingat po kayong lahat.